Hello, good morning. Magbasa na naman tayo ng salita ng Diyos. Ang title natin, maging handa at maging maingat. Ayon sa Marcos 8 verse 14 to 16. Nakalimutan ng mga alagad na maghanda ng tinapay. Iisa lang ang tinapay na sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga paraiso at ni Herodes. Nag-usap-usap ang mga alagad at sinabi sa nila sa isa't isa, sinabi ito ni Jesus dahil wala tayong dalang tinapay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong mag-alala tungkol sa ating pisikal na pangangailangan. Tulad ng mga alagad, maaring iniisip natin kung sapat ba ang ating pagkain, pira o iba pang mga bagay upang matugunan ang ating pangangailangan. Ngunit sa talatang ito, tinuturoan tayo ni Lord Jesus Christ na may mas mahalagang bagay na dapat nating pagtutuunan ng pansin. Ang ating espiritual na kalagayan. Si Lord Jesus Christ ay nagbabala sa mga alagad tungkol sa pampaalsa ng mga paraiso ni Herodes. Ngunit sa halip na maunawaan ng ang espiritual na kahulugan nito, nag-alala ang mga alagad tungkol sa kakulangan ng tinapay. Ganito rin minsan masyado tayong nag-abala sa mga material na bagay. Kaya't nalilimutan nating bantayan ang ating puso at isipan laban sa mga impluwensyang maaring humadlang sa ating pananampalataya. Ano ba ang kahulugan ng babala ni Lord Jesus Christ? Paano natin ito maisabuhay? Una, ang pampaalsa ng mga paraiso ay mapakunwaring relihiyon. Ayon sa Mateo 23 verse 27, sa panlabas kayo mukhang matuwid, ngunit sa loob, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Pangalawa, ang mga parisiyo ay relihiyoso sa panlabas na ngunit puno ng kapalalaunan at kasinungalingan sa loob. Sila ay nag-aangkin ng malapit sa Diyos ngunit malayo ang puso sa Kanya. Pangatlo, babala ito para sa ating na huwag maging Kristiyanong panglabas lamang, kundi tunay na sumusunod kay Lord Jesus Christ mula sa puso. Sa mga binasa natin, ano ang refleksyon? Tunay ba ang ating pananampalataya o ito ba ay para lang sa panlabas na anyo? Pangalawa, ang pangpaalsa ni Herodes, impluwensya ng mundo. Ayon sa 1 John 2:16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang kayabangan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. Pangatlo, si Herodes ay isang pinuno na mas pinili ng kapangyarihan at kasiyahan ng mundo kaysa sa magsunod sa Diyos. Pang-apat, babala ito para sa ating na huwag mahulog sa tukso o materialismo, kasikatan o makamundong ambisyon. Pang-lima, ano ang mga bagay sa mundo na maaring humadlang sa ating sa relasyon sa Diyos? Ang tunay na pananampalataya ay magbibigay ng liwanag. Sa 1:8 verse 12, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi na
lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa relihiyon o sa mga bagay ng mundo, kundi sa relasyon natin kay Lord Jesus Christ. Kung tayo ay naglalakad sa kanyang liwanag, hindi tayo maililigaw ng pampaalsan ng relihiyon o ang makamundong kasinungalingan. Paano natin mas mapapalapit ang ating sarili sa Diyos sa kabila ng mga tukso sa ating paligid? Ano ang aplikasyon? Suriin ang ating puso. Siguraduhin nating tunay ang ating pananampalataya, hindi lamang panlabas na anyo. Pangalawa, iwasan ang impluensyang maaring humadlang sa ating espiritual na paglago at manatiling tapat sa Diyos sa kabila ng tukso sa mundo. Pangatlo, palalimin ang ating relasyon kay Lord Jesus Christ, maglaan ng oras sa panalangin at pagbasa ng Biblia at sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang wakas na hapon, ngayong linggo, tanungin ang inyong sarili. Ako ba ay tunay na namumuhay ayon sa salita ng Diyos o ako ba ay naimpluwensyahan ng mundo? Dalawa, ano ang maaaring kong gawin upang higit na mapalapit sa Diyos at mapalayo sa tukso? Pangatlo, paano ko maibahagi ang katotohanan ng Diyos sa aking pamilya at sa mga kaibigan? Pasalamat at papuri na tayo. Panginoon, salamat po sa inyong salita at nagbibigay liwanag sa aming landas. Salamat sa inyong bagay na upang hindi kami malinlang na sa mundong pinupuri ka namin, sapagkat ikaw ang aming katotohanan at aming tagapagligtas sa aming kalakasan. Amen. God bless us all.